Kung hindi pa po sapat yan, ito po ang sinabi ni VP Sara. Ito po ang kanyang pahayag. Tungkol po sa mga sinabi ni Madriaga tungkol sa kanya. Statement. Basahin ko lang po, maikli lang naman. 2 pahina lang. Okay, sa sinasabi po ni Madriaga na si VP Sara ay mahinang estudyante. Kung mahinang estudyante po siya, kaya daw siya nakapasa dahil hinihilot ng mga propesor. Ito po ang pahayag nito ni VP Sara hinggil dito. Of all the lies thrown during the Committee on Justice mini trial on April 14, the one I personally take issue with is the claim made by a bar flanker. Bar flanker ka pala, Madriaga. And kidnapping suspect that I needed someone to help me get through law school. I completed my studies on my own terms. I place a higher premium on living a well-rounded life rather than pursuing academic excellence. I never asked any professor for special accommodation for my grades because the bare minimum was easy enough to meet. I was never the subject of any complaint for rudeness or violence against other students at SSCR College of Law. Kung hindi ako nagkakamali, San Sebastian College, Recoletos College of Law. Alam mo, Madriaga, madali lang naman po. O kayo dyan sa Committee on Justice, ipasabpinan nyo po yung pong pinasukan ni VP Sara. Kung totoo po na may mga reklamo po ng violence, na meron pong reklamo kay VP Sara, may kaso po si VP Sara dyan. Nakarecord po yan. Diba? Ipasabpinan nyo po yung mga record ni VP Sara kung meron po siyang sinaktan. Okay, tuloy po natin. I graduated in May 2005 and took the bar exam in September of the same year. Something that had not been done before the SSC College of Law until my time. The exam that year was relatively difficult. I passed the bar on my first attempt with GWA of 80, 5 points above the minimum. Ito po, alam niyo, ang sinasabi ni VP Sara, hindi ko kinakailangan ng tulong ng mga profesor, no? Dahil yung para ako pumasa, hindi po niya hinangad na maging excelente academically. Parang Tatay Digong na Tatay Digong. Sapat ng pumasa. Kasi well-rounded life ang gusto niya. Yung hindi po nakakaintindihan, sa madaling salita, hindi po lahat ng matatalino naghangad ng honor. No? Hindi po nagpakamatay para maging honor student. No? Pero, eto po ang pero dito. Wala pa po nag-graduate ng SSC. Ayon kay, tama nyo lang ako kung ito ba ay San Sebastian yung pinag-usapan natin Baka iba po itong, hindi SSC lang kasi nakalagay. Okay, lahat daw po ng gumagraduate ng law dyan sa pinasukan ni VP Sara ay hindi po kumukuha ng bar agad. Magpapalipas muna, bakit po? Magre-review. Pero kakaiba po si VP Sara. No? Graduate nung September the same year. Nag-take agad ng bar at pumasa. Hindi po siya bar flanker katulad ni Madriaga. Kita nyo? Madriaga and his cohorts in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve results with a very little effort because they cannot even weave a believable lie, much less follow the rule of law. Ayan po. Ni hindi po kayo sabi ni VP Sara, yung mga kasabwat ni Madriaga dyan sa House of Representatives ay walang kakayahan na maglubid ng matinong kasinungalingan.
Mga kababayan, this mini trial in the Committee on Justice is true to form for some of its members. Abuse and corruption appear to be the only things they are capable of. Let us remember the first impeachment case itself was marred by allegations of bribery involving members of the HOR. And this second impeachment is no better. The failure of the administration to provide relief in this crisis is not due to the lack of resources, but because public funds are being used for political maneuvering to avoid accountability for the most corrupt budget in our history. Thank you. Yan po ang pahayag nito ni BP Sara. Tama po yan eh. Hindi po kayang patunayan ng isang bar flanker, no? Antindi, no? Parang napaka-close mo ba kay BP Sara na alam mo na tinulungan lang siya ng mga profesor niya para pumasa? Parang ibig niya sabihin pasang-awa eh. Anong patunay na pasang-awa lang si BP Sara? Dapat man lang sana kung bumagsak siya ng bar sa unang take niya, bumagsak siya ng bar sa pangalawang take niya, bumagsak siya ng bar sa pangatlo, pang-apat, panlima. Pwede mo sabihin yan. Pero yung first take, pasado agad. Walang maniniwala sa'yo. Oh. So, ang dami na pong kasinungalingan ni Madriaga. No? Kasinungalingan sa painting, kasinungalingan dito sa grade ni BP Sara, kasinungalingan sa pagbabayad niya di umano kay Martires. Kung kayo po naniniwala, magsampa po kayo ng kaso kay Martires. Oh. Wala pong pumipigil sa inyo. Tsak ko, hindi kayo magsasampa ng kaso kay Martires. Pero, sa mga vlogger, tinitiyak namin, may sasampahan kayo ng kaso sa mga vlogger. Kasi yun lang ang kaya nyo eh. Yung mga vlogger eh. Okay. Ngayon, eto po, may question po rito, no? Yung dyaryo po na Philippine Star, yung gist na lang po ng sinasabi nila. Sabi ng Philippine Star, okay yun. No? Sinagot ni BP Sara. Eto po, tignan nyo po take ng Philippine Star. Ha? Bakit daw, kino-question nila, bakit daw ang sinugot lang ni BP Sara ay yung may kanalaman dito sa kanyang grades? Bakit daw hindi sinagot ni BP Sara yung ibang paratang ni Ramil Madriaga? Nakita nyo po? Ang ibig nyo ba sabihin, Philippine Star, nagsinungaling na nga yung tao? Ibig nyo sabihin, paniwalaan natin si Madriaga sa iba. Huwag nating paniwalaan sa mga nasagot ni BP Sara, pero paniwalaan natin sa iba. Yan po ang media natin. Alam mo, ewan ko lang sa inyo, ha? Pero kami pong may mga prinsipyo. Lagi ko po itong sinasabi. Pag ikaw naisahan ka na, okay yan, kasalanan niya na naisa sa'yo. Pero pag nadalawahan ka, kasalanan mo na yan. Ibig nyo sabihin, Philippine Star, pag kayo, ang isang tao nagsinungaling, pagtitiwalaan nyo pa rin kasi baka naman yung ibang sinasabi niya, totoo. Hindi po ganyan ang pagkatao. Once na isang tao, may kakayahan siya magsinungaling. Ang ibig sabihin po niyan, kung may kakayahan siyang magsinungaling, hindi mo dapat pagtiwalaan yung iba niya pang sinasabi. Hindi na po kinakailangan ni BP Sara sagutin yan isa-isa. Sapat na po na may mapabulaanan ka lang isang beses. No? Isang beses lang po, mapatunayan mo na mali yung sinasabi, hindi mo po obligasyon. Dahil wala pong matinong huwes,
Wala pong matinong judge ang magsasabi na nagsinungaling siya rito, pero dito hindi siya nagsinungaling. Kaya dapat natin siyang pagtiwalaan. Hindi po. Lahat po ng korte sasabihin na once na kaya po isa lang po, sa mga kaso po, patutunayan lang na nagkamali sa isang beses, nagkamali yan, yung tao na yan, sapat na po yun para po siya ay sabihan na hindi katiwa-tiwala. Natatandaan nyo po, marami pong articles of impeachment kay Corona. Pero dahil sa tingin po ng prosecution, sapat na napatunayan nila si Corona na mali yung salin niya. Sapat na yun para siya makonvict. Hindi na nila tinalakay yung iba. Ganon din po rito, no? Kung ikaw ay nagsisinungaling sa isang beses, eto po, sa painting pa lang eh. Kasi baka sabihin nyo, yung iba, mga politiko yung malapit kay Duterte yan. Paano po yung sa painting? Ibig nyo sabihin, maniniwala pa rin kayo kay Medraga? Yung mismong nagpainting na po ang nagsabi na regalo niya yan kay BP Sara. Kaya yung sinasabi niyong bloodbath, tumagtalbog po sa inyo lahat yan. Paulit-ulit kayo, bloodbath. Asan? Bakit hindi? Alam nyo, nasagot na po natin yan eh. Bakit hindi po pupunta si BP Sara mismo diyan po sa House of Representatives? Kasi hindi niya kinikilala eh.